Mga kapatid, ang sarap sakyan nito. Suzuki na, ano to, every wagon. Ang ganda ng loob. Ito, tignan nyo. Oh. Ganda. Para ka nga nakasakay sa mga mamahaling mga vans. Ayan o, leather din yung ibabaw. Oh. Ayan, o, buksan mo nga dito. Tingnan natin, sino ba driver nito? Oh. Ayun, si Michael pala. Ang ganda ng dashboard. Oh. Ayan mga kapatid, oh. Tignan nyo. Oh. Suzuki na every wagon. Yan ang ginawa namin dito. So ito, Japan talaga to. Ngayon mga kapatid, may ipapakita ako sa inyo. Ito, papakita ko sa inyo. Oh, di ba? Ito yung kauna-unahang hybrid na ginawa ni Autorance. Ito, yan oh. Kicks. Oh. Yung mekaniko ko, tingnan nyo, gwapo oh. Oh, from Bicol pa yan. Ayan oh. Okay. Ito yung engine niya. Ayan. Ito yung sinasabi natin, mga kapatid, ito yung series hybrid. So yung kanyang internal combustion engine, saka yung motor, naka-series yan. Pero ito lahat ang nagpapagana ay motor lang. Yung kanyang internal combustion engine ay generator lang para doon sa motor at siya ang magcha-charge doon sa mga battery nito. Nakita nyo ba yung nasunog na MUX? Papakita ko po sa inyo. At magbibigay po ako ng mga tips kung paano nyo maiiwasan yung mga ganitong problema. Kasi ako, talagang sa nakita ko dun sa pangyayari na yon, meron bagay na flammable, yung madaling masunog. So ito po, tignan nyo. Thank you, sir. Ayan. Hindi kayo sa likod. Sir, medyo likod kayo. Yan. Ay, anak ng puta. Walang laman yata isang yan. May naman wala. Wala. Hey, extinguisher pa kayo, sir. Sir, pasayo. Pasayo, sir. Kay sir siya. Siapa? Magandang gabi po sa inyong lahat. Napanood nyo po yung video na yan at credit po yan doon sa may-ari ng video. Nakuha ko po yan sa FB. Ngayon, mapapansin nyo mga kapatid, yung sunog ay doon lang talaga sa loob ng sasakyan. Nung binuksan niya yung hood, no, para tignan kung may na-damage or may nasunog doon sa engine bay, wala namang nasunog doon. So, ibig sabihin, talagang ang problema ay nagsimula ang sunog doon sa loob ng sasakyan. Maaaring may naiwan na bagay doon na pwedeng pagsimulan ng sunog. Mga kapatid, sa sobrang init ng panahon ngayon, dapat po talaga, alam nyo, na kung kayo po ay magpa-park sa isang parking space na walang bubong, tapos tirik ang araw, dapat wag kayong mag-iiwan ng mga bagay doon na pwedeng sumabog, mag-ignite, mag-spark, at magdulot nga po ng problema. Tulad po dito sa nangyari sa MUX po na to. So ano-ano po ba yung mga bagay na hindi nyo po talaga dapat iiwan dyan sa sasakyan nyo? Lalong-lalo na ngayon na sobrang init ng panahon. 42, nasa danger level na po tayo. 42 degrees Celsius at pwede pa talagang umakyat ng 50 degrees Celsius. Sobrang init na po yan. Napakadelikado po, sabi po ng Pag-asa. Huwag po kayong mag-iiwan dyan ng mga aerosol. Huwag din po kayong mag-iiwan ng pabango. Huwag din po kayong mag-iiwan ng mga cigarette lighter. Talagang sumasabog po yan sa init ng araw. Sa sobrang init dun sa loob ng sasakyan mo, tanghaling tapat, sigurado sasabog yan mga cigarette lighter po na yan. Posporo, huwag kayong mag-iiwan dyan. Ngayon, nagkataon lang, bumili kayo sa isang hardware ng umaga ng mga spray paint na yan. Naku, mga kapatid, huwag niyong iiwan yan doon sa tirik ng araw na yon at mainit na mainit pa sa loob ng inyong sasakyan. So yung mga gamit ng pambabae, hairspray, sunscreen, huwag po kayong mag-iiwan dyan. Ngayon, kung nagkataon lang na kayo ay namili ng mga insecticides, ayan nga, mga spray paint, at kung ano-ano pang mga aerosol na products, naku mga kapatid, wag na wag niyong iiwan yan sa inyong mga sasakyan, lalo na't kung tanghaling tapat at hindi kayo nakapark
sa isang covered na parking na pwede po talagang sumobra ang init dahil nga po ang taas po ng heat index ngayon, talaga pong pwedeng mangyari din sa inyo itong nangyari po dito sa MUX po na yan. Maaaring mayroong cellphone na nandoon sa loob ng sasakyan, pwedeng naka-charge, so habang naghihintay doon, bigla na lang sumabog, nag-overcharge dahil nga napakainit na ng panahon, pwedeng nangyari. Kasi po, itong mga lithium-ion na battery na yan na ginagamit dyan sa cellphone, talagang iyan po ay sumasabog. Itong mga gadgets na may mga rechargeable na battery, wag nyo pong iiwan yan sa inyong sasakyan, lalong-lalo na po ngayon na napakataas ng heat index natin. Natsyempohan siguro to dahil doon sa lugar niyan, kitang-kita naman doon sa video na siya ay nasa isang open parking space at wala po talagang bubong. Mga kapatid, kahit na bago pa po ang sasakyan mo, at sa tingin mo hindi ka talaga nag-overheat, sa sobrang init po ng panahon ngayon, napakadelikado pa rin kung sasalubungin mo itong init na to. Maaaring meron kang radiator, meron kang cooling system diyan sa sasakyan mo at hindi ka mag-overheat yung makina mo, yung engine mo. Pero itong mga parts na nandoon sa engine bay, maraming mga electric modules diyan, electronic modules. At siyempre, yung mga sinusundan ng mga wiring harness na yan, papunta doon sa kanyang fuse box, marami rin pong mga electrical parts doon na pwedeng mag-init. Kaya po, kung ikaw ay naghihintay sa init ng araw na nakabukas ang engine mo, yung mga electrical parts na yon, mga electronic parts na yon, titindi ang init niyan. May mga thermal limit din po yan. At dahil nga sa hindi ka sumasalubong sa hangin, tapos sobrang init ng engine bay mo dahil nga umaandar ang makina mo, tapos yung init pa sa labas, naku po, kawawa itong mga pyesa na to. Pwede talaga silang magkaroon ng deterioration at darating ang mabilis na panahon, masisira alternator mo, masisira ang starter mo, lahat po yan. Yung mga electrical parts na yan. Dahil nadadarang sila doon sa loob ng engine bay na parang nasa loob sila ng oven dahil nakasara naman ng hood mo. Kaya nga yung ibang mga sasakyan, pagka ganyan, inaangat nila yung hood nila kung talagang naghihintay sila at umaandar yung makina, ibinubukas nila yung hood para kahit paano pumasok yung fresh air at hindi masyadong uminit yung mga pyesa sa loob ng iyong engine bay. Ito pa mga kapatid, kung medyo luma na ang ating mga sasakyan, o sabihin natin na hindi naman talaga sobrang luma, tulad nitong Ford, nag-recall siya dahil yung kanyang injector nagkakaroon ng cracks, nasisira. At dahil doon sa cracks na yon, yung gasoline tumatagas. Ngayon, yung mga sasakyan natin, mga kapatid, pwedeng meron ding ganyan. Kapag ka may leak ang gasoline or diesel doon sa mga injectors or doon sa mga fuel lines or doon sa papunta doon sa fuel filter, mga kapatid, ipaayos nyo po kagad yan. Kasi mababa ang plus point nitong mga fuels na to. At sa sobrang init ng makina mo, kaunting spark lang dyan na magkaroon ng problema yung electricals mo, sisiklab yan, magi-ignite yan, yung mga leak ng mga fuels na yan sa loob ng engine bay mo. At iyan ay mahirap kontrolin. Dahil nga po talagang sa sobrang init na yon, ibang klase ang magiging pag-ignite ng mga fuels po na yan. Kayang-kayang sunugin at pasabugin yung mismong sasakyan mo, yung mismong makina mo. Mga kapatid, wag din po kayong mag-iiwan ng mga gamit na mabilis masunog, yung mga cloth, yung mga styrofoam, lahat ng bagay na yan. Mga damit, hanggat maaari, yung sasakyan mo, wag mong gawin munang bahay ngayon. Dahil sa sobrang init ng panahon, kung hindi mo naman yan maipaparada sa isang covered na parking, hanggat maaari, walang laman yan na mga madaling masunog. Kasi pwedeng tulad nung eyeglass, ito yung eyeglass ko, inilagay mo yan sa dashboard mo, ipinatong mo, tapos nasinaga ng araw, nag-a-act siya as a magnifying glass eh. Ngayon, kung halimbawa, sa sobrang init ng araw na yon, tumama sa kanya, tapos naipatong mo yung salamin mong ganyan sa isang papel, or meron siyang tinamaan, yung lens nun, tinamaan, iinit, magkakasunog po talaga. Lalo pa kung sobrang taas talaga ng grado ng salamin mo. Kayang-kaya niyan sumunog ng papel. Dahil nga, tuloy-tuloy na yun, mainit na dun sa loob ng sasakyan mo. Ngayon yung ngayon kakailanganin, sa panahon na to, mura lang naman ang mga sunshades, yung inilalagay doon sa windshield. Ngayon yung kailangan yan. Pati yung mga inilalagay dito sa mga side window, pwede nyong lagyan yan para mabawasan kahit paano yung init na naiipon doon sa loob ng inyong mga sasakyan. At mapapansin nyo naman, kapag pasok nyo sa inyong sasakyan, hindi siya masyadong mainit. Halos lahat na po ng mga sasakyan, kahit na sabihin mo nga 10 years older na yan,
yung mga dashboard plastic na. Kaya nga po, kapag sobrang init ng panahon, may mga sasakyan na yung mga hindi masyadong kilalang mga sasakyan na di-deform nga yung dashboard nila eh. Pati yung kanilang infotainment system at yung kanilang mga stereo, yung head unit, nagkakaroon ng problema dahil sa sobrang init. Kaya tulungan nyo na mabawasan yung init na yan, maglalagay po kayo ng mga sunshade. Ito pa po ang isang importante, mga kapatid. Bago kayo umalis ng inyong mga tahanan, tignan nyo yung inyong mga gulong, yung tire pressure. Dapat nasa normal tire pressure po yan. Dahil sa sobrang init ng panahon, nagdadagdag po ng pressure itong init na to. Hindi naman talaga sasabog yan kung ikaw ay nandoon sa normal tire pressure. Kahit na tumakbo ka pa ng sobrang haba dyan sa expressway, mula Manila to Baguio, mula Manila to Ilocos, kung tama ang pressure ng gulong mo, madagdagan man yan ng additional na pressure, kaunti lang. Pero kung sobra na nga yung pressure ng gulong mo, ginagamit mo pa, sobrang tigas niya, tapos maiinitan pa ng todo yan, magdadagdag ng pressure yan, pwedeng sumabog ang gulong mo. Tapos luma na ang gulong mo, expired na ang gulong mo, labas na yung ply, manipis na yung gulong mo, delikado, pwede pong sumabog yan. Kapag sumosobra ang pressure, syempre, ooblong ng konting ganun yan, hindi na siya flat, magkakaroon ka rin ng problema. Yung halos puro yung gitna ngayon ang napupudpod, hindi siya pantay. Dapat palagi pong tama ang pressure ng inyong mga gulong. Yung mga preno ng sasakyan natin, yung mga naka-disc brake, kung all-wheel disc brake ka, so yung 4 na gulong mo, may mga brake pads yan. Yung mga brake pads na yan, halos dampi na yan, nakadikit na yan doon sa rotor, doon sa pinaka-disc. Kaya pag umiikot na yung gulong mo, talagang halos lapat na yan. Pag apak mo ng preno, ng pedal mo, dikit kagad. So kung 4 na disc brake yan, lahat ganun na nangyayari. Ngayon, kung mabilis kang magpatakbo, at miya't maya na memreno ka, pwede naman na maging marahan ka na lang para hindi na makadagdag yung init na yon, yung energy kasi kapag ka idinidiin mo na yung preno mo, inaapakan mo na yung brake pedal mo, yung energy na yon, nako-convert yun sa heat. So iwasan mo ngayon yan. Pwede namang umabante ka lang ng hindi masyadong mabilis para pagdating mo doon sa susunod na stop, hindi ka na halos dumidiin sa preno mo. Para hindi makadagdag ng init diyan sa sasakyan mo at hindi ka rin magkaroon ng problema. Mga kapatid, kung ang sasakyan mo ay modelo na, mayroong mga features yan na doon sa remote pa lang, kahit malayo ka, pag pinindot mo ng matagal yung pinaka-lock, aakyat yung, yung mga bintana. Pag pinindot mo naman ng matagal yung open, okay, mga 5 seconds or 6 seconds, bababa naman yung mga bintana, yung 4 na yon, yung glass window mo. So iyon, pwede mong gamitin yon para bago ka pumasok sa loob ng sasakyan mo, napalabas mo na yung sobrang init. At meron ding mga modelo, meron ding mga features na yung mga automatic transmission nag-auto start. Siyempre, kung hindi mo naman pinatay yung aircon mo bago ka umalis, bago ka bumaba ng sasakyan mo, pag on mo ulit nung automatic start na yon, gagana na rin yung aircon mo. Yung mga features na yon, pwede mong gamitin ngayon ito. Dahil sobrang init talaga ng panahon. Huwag mong isapalaran na papasok ka sa kotse mo na sobrang init, napakadelikado. Kapag talagang nadarang sa init ng araw ang inyong mga sasakyan, buksan nyo muna ang mga bintana, start mo ang engine, palabasin mo yung mainit na hangin, buksan mo ang aircon, okay na yon. Tapos mag-iingat ka lang. Baka mamaya dun sa lugar na pinarkingan mo, maraming kawatan. Hindi mo rin pwedeng gawin yon. Kaya kung darating yung mga ganong pagkakataon, presence of mind. Isipin mo kung ano yung mga dapat gawin talaga. Ito po, personal experience ko. Noong araw, nung medyo bata-bata pa tayo, namasada ako ng jeep. Meron akong jeep noon na biyaheng Tulay Crossing. Ibig sabihin, Guadalupe Crossing. Kapag ako'y pinagpawisan dahil sa init ng araw, dahil siyempre tanghali, bumabiyahe ka rin, pagpapawisan yung likod ko, tapos matutuyo yung pawis na yon sa balakang ko. Naku po, mga kapatid, napakasakit po niyan sa balakang. Doon ko nakuha yung akala ko rayuma. Inom ako ng gamot para sa rayuma, yung pala, wala naman akong rayuma. Dahil nga po sa natutuyuan ka ng pawis dito sa likod mo, sa balakang mo, napakasakit po niyan. Kahit na di-aircon yan pagpapawisan pa rin yung balakang mo. Ang gagawin mo ngayon, talagang lagyan mo yan ng towel, lagyan mo yan ng cloth, para kapag pinagpawisan, pagbaba mo ng sasakyan, alisin mo yon. Para hindi mabasa, hindi matuyo yung pawis doon sa balakang mo. Napakasakit po niyan. Akala mo may rayuma ka. Halos hindi ka makatayo minsan pag bumababa ka ng kotse mo. Ngayon, meron akong iniinom na gamot Ito ay Chinese medicine, herb to, Pastak. I-try nyo po yan. Wala lang akong hawak ngayon. Pero Pastak, ito, kukuha ko sa
sa Google nung kanyang itsura. Ayan, tignan nyo po. Yan ang iniinom ko. Napakaganda po niyan. Kapag ka na-experience nyo, yung kayo'y nagmamaneho at sumakit ang balakang nyo, itry nyo po yan. Kapag naka-4 na kapsula lang kayo niyan, yan po ay herbal, hindi masisira ang inyong kidney, hindi masisira ang inyong atay. Itry nyo po yan. At balikan nyo po ako pagka walang epekto. Sorry. Pero ano po yan, effective po yan, huwag po kayong mag-alala. Mga kapatid, mag-iingat po kayong mabuti, sobrang init ng panahon. Yung akala mong sobrang ganda ng health mo, baka dito ka madali, baka ma-heat stroke ka. Dahil sa sobrang init na to, sabi nga ng Pag-asa, ito po ay naandoon na sa danger level. Ngayon, kung walang aircon ng inyong sasakyan, ipaayos mo. Ngayon, kung talagang walang aircon yan, sabi nga crosswind, yung katulad ng isang shorts ko na vlog, nakasakay ako sa tricycle, crosswind yon. Pag umabante yung tricycle, presko talaga yon. Pero kung nakakotse ka, walang aircon, kung naka-assemble jeep ka, walang aircon, wag mong salubungin tong init na to. Napakadelikado po niyan. Heat stroke, or pwede kang mag-cramps, or yung exhaustion. Ang pinakamatindi po ron, kapag puro pawis na yung katawan mo, inilalabas ng katawan mo, mayroon po tayong magiging problema doon, dehydration. Mga kapatid, alam niyo naman si Otto Ranz, maya ang hawak ko cellphone, nanonood ako sa YouTube. Ngayon, meron akong napanood ng umaga na yung bata, minor, pero namamasada siya ng e-trike. Yun ang mali doon. Nahuli siya nitong mga MMDA natin dahil nga meron silang operation ngayon na bawal na yung mga e-trike sa EDSA, sa mga major thoroughfares, bawal sila. Kahit tumawid ka lang or umikot ka lang sa mga circles na yan, bawal na. Hinuli yung bata, iyak ng iyak. In-impound yung kanyang e-trikes. Kasi wala siyang lisensya. Ngayon, kung may lisensya, ang ginagawa ng MMDA, tinitikita nila. Itong mga bumabiyahe naman ng mga e-trikes na yan, mga e-bikes na yan, mga tricycle, pati yung kuliglig, sabi nga ng MMDA, yan yung maraming hinuli nila sa totoo lang, mga kapatid, mga pur talaga sila Baka naman sabihin nyo sa akin, ba't sila nakabili ng tricycle? Ba't sila nakabili ng kuliglig? Mga kapatid, maraming diskarte ang mga Pilipino. Kung kayo man ang lumagay doon sa kalagayan nila, didiskarte yan. Pwede naman silang mangutang, pwede silang mag-loan, habang nakakabiyahe sila, hinuhulog-hulugan nila yan. At doon nila kinukuha ang mga pangkain nila. Doon sila nabubuhay. Pero nga ito, biglang nagkaroon ng operation. Sabi naman ng MMDA, alam niyo yan dapat, na-news naman yan. Dapat nga, Lunes pa kami nagsimulang manikit, kaso in consideration with the strike, kaya pinagpaliban muna namin. Hindi naman kami nagkulang sa paabiso at sa public information dissemination. So, hindi ho dahilan yun na hindi nila alam. Hinuli sila, in-impound, maraming nagka-problema, nawalan sila ng trabaho nung araw na yun. Eto na, meron ng tagapagligtas. Siyempre, sino ang tagapagligtas? Nila. Yung presidente natin. Napapanood ko sila sa news. Nakakaawa naman talaga. Si President BBM. So sinabi ni President BBM, itigil nyo muna yan. Yung mga panghuhuli na yan. Huhulihin mo pero i-explain nyo sa kanila kung saan sila pwedeng dumaan. Diba? Bawal impound, bawal tikitan. Kung ano man yung mga ginawa ng MMDA, bawal yon, sabi ng Presidente. Pero ang sabi rin ng Presidente, tuloy yung proyekto na yan. Na talagang sila hindi pwedeng dumaan sa mga lugar na yan, sa mga kalsada na yan. Pagsabihan nyo sila, huwag nyo silang biglain. Bigyan nyo sila ng tamang panahon, 1 buwan, ang sabi ng Presidente, na gawin nyo yung trabaho nyo, ipaunawa nyo sa kanila na ito ay bawal kayong dumaan dyan, bawal kayo dito. Naramdaman ng Presidente yan, nakarating sa kanya. May mga tao palang nagpaparating din sa Presidente natin ng mga ganyan. Kaya itong si MMDA, kung hindi nyo naramdaman, yung naramdaman ng Presidente, ngayon yan, ipinararamdam na sa inyo. Pero ito sabi ng Presidente. Nakakaawa naman talaga. At saka 2,500, laking multa niyan. Napakabigat na para sa kanila. So, bigyan natin silang 1 buwan para alam nila kung ano ba yung dapat nila gawin. O yan, MMDA, narinig nyo sa Presidente. Yung mga maliliit na tao, binigla mo, masakit sa kanila yan. Wala silang kakainin. Diba? Inuhulugan pa nila yung mga e-trikes na yan, mga e-bikes na yan, yung mga tricycle na yan, yung mga kuliglig na yan. Ngayon, pagbawalan nyo at ituro nyo, sabi ng Presidente, dito bawal kayong dumaan, bawal dyan, huwag kayong dadaan dyan, sabi ng Presidente yan. Ngayon mga kapatid, bakit kaya walang administrator para dito sa mga mahihirap? Baka may alam kayong paraan dyan. Kasi, di ba, sabihin na natin, dito sa Tondo, diyan sa Manila,
ang daming kuliglig, ang daming mga e-trikes, ang daming mga tricycle. Sila, labo-labo dyan, kanya-kanyang biyahe yan. Itong TODA, hindi naman niya pwedeng pakialaman itong mga e-trikes na yan, mag-aaway-aaway yan, lalo na yung mga kuliglig. Bakit walang ilagay ang mga LGU, itong LGU na, o sige, ikaw ang mamuno dyan, o ikaw ang administrator niyan. Parang MMDA, Metro Manila Development Authority, yung MMDA chairman, siya ngayon ang administrator nitong lahat ng mga nasasakop ng Metro Manila. O dito, isang maliit na lugar lang yan, Manila. Manila lang mismo. Ba't hindi maglagay ng administrator dyan? Oy, Mr. De La Cruz, Juan De La Cruz, ikaw ang maging head dyan. Lahat ng mga e-trikes, lahat ng mga kuliglig, lahat ng mga tricycle, dapat rumi-report sa'yo yan. Diba? Para maayos sila. Kasi kung wala din talagang tutulong sa mga to, habang panahon ng problema yan, ng bawat LGUs. Kung wala kang ilalagay dyan, na mangunguna sa kanila. Kaya nung araw, mga kapatid, pag nanonood ako ng TV, yung Asyong Salonga, di ba? Yung Baby Ama, FPJ, mga FPJ movies, no? Hari ng Tondo. Hari ng Tondo nga ba yun? Basta ganun. Diba? Pag si FPJ, lumabas na doon sa kalye nila, ginagalang siya. At kung may mga maton man na haharang sa kanya, nasasabing siya yung siga doon sa lugar na yon, mga kapatid, si FPJ ang kalaban. Di ba? Suntukan ng umaati ka ba yun? Nung araw, siyempre, fiction lang din naman yan. Hindi ko lang alam kung totoo talaga itong mga Asyong Salonga na yan, na kapag ka doon sa area nila, siyang siga doon. Meron pang sayo ang Tondo, akin ng Bangkusay, hindi ko alam. Mga kapatid, turuan nyo nga ako. Mag-comments po kayo dito kung ano ang natatandaan nyo sa mga pelikula na yan, na itong mga hero na to, itong mga artista na bida dito, iginagalang siya. Ito ba totoo o ito naman ay kathang isip lang nung writer nung mga movie na to? Pero kung totoo to, kayang gawin to ng mga local government units na maglagay sila ng mga administrator nitong mga kapatid natin na naghahanap buhay ng maayos. Iyon nga lang, hindi mo masabing legal. Kasi nga, hindi sila nasasakop ng batas. Kasi kung saan-saan, dito, punta dito, ganyan, biyahe dito, kung saan-saan. Wala silang talagang ruta. Walang kumokontrol sa kanila. Mga kapatid, sana po makatulong itong vlogs ko ulit na ito. At itong mga sinasabi ko pong comment kayo, mabasa to ng mga kinauukulan, ay malaking bagay na po ito para sa ikaayos nitong mga taong apektado. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtangkilik sa aking channel, Autorans.